Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin. At kasama ulit natin ang Aerox 155 sa pangatlong pagkakataon kasi last time ay may mga previous video tayo nito, yung test drive, review, fuel consumption test. So may mga nababasa kasi ako sa comment section na habang tumatagal, itong si Aerox 155 ay nagiging matipid sa gasolina at base na din dun sa sabi ng owner na medyo okay na yung kanyang fuel consumption. Kasi before, tayo po ay nag-test drive, nakakuha tayo ng 38 kilometers per liter. So alamin po natin kung ilan pong kilometers per liter siya ngayon after 6 months At nandito nga tayo ngayon sa Shell, Lucena, dito sa Kanlurang Mayaw. At nakita ko si Kuya Mark. So most of the time si Kuya Mark yung sasali ng gasolina natin dito. Alright, shoutout sa iyo Kuya Mark. So katulad po natin ginagawa, tayo po ay magpa-full tank upang masukat po natin ang actual yung kanyang fuel consumption. So, puntang muna tayo at medyo madami to. Kasi 1 bar na lang po yung natitira doon sa aking fuel gauge. Medyo madami-dami to. I think mga 4 liters yung ating isasalin ngayon. Kagandahan dito kay Aerox 155 ay less hassle kasi po yung ating tangke ay nasa unahan ng rider. At siya po ay may fuel tank capacity na 5.5 liters. So less hassle na tayo dyan, especially kung may mga sakay tayo sa likod na mabibigat na dala. Kaya goods na goods to si Aerox 155. At ang mahal ng gasolina ngayon 68 ang 1 litro ng fuel save and then 75 yung premium. Kaya fuel save na lang yung ating pinagas upang mas mura ng konti. Alright, at yan na nga po, punong-puno na yung ating tangke at nasa almost 300 pesos yung binayaran natin, yung pinanggas natin ngayon. At shoutout nga pala kay Joel sa owner nito Maraming salamat ulit sa pagpaparam ng iyong unit. So, kasi alam nyo, kaya fuel consumption test tayo upang malaman ulit natin after 6 months kung naging matipid nga ba. At isa kasi ang fuel consumption sa kinukonsider ng mga bibili ng isang unit kung ba tipid or mahagad ba ang isang motorcycle. Kaya ipapakita natin sa video na to kung ilang kilometers yung per liter nito. Of course, kaya dito tayo Shell nagpapagas upang magamit natin yung ating application na Shell. At nag-earn tayo dyan ng points. At the same time ay pwede po nating ibayad dyan kung nakadami na tayo ng points. So si Aerox ay goods na goods. Pagdating sa looks, sa design, panalo tayo dyan. At ito nga pala po ay naka Blue Core technology na na nagbibigay sa atin ng more power but less fuel. Bago tayo magpatuloy sa ating test drive, so picturean muna natin kung ilang odometer na upang may reference tayo. At tayo nga po ay nakaka 5,129 kilometers yung natatakbo nito. So yan po yung starting point natin. At I think mga 40 kilometers yung tatakbohin natin or higit pa. But at least ma-check natin kung talaga naging matipid nga ba or naging mahagad sa gasolina itong si Aerox 155. So tayo po yan nandito ngayon sa Lucena City going to Talipan, Pagbilao, Quezon. Usually dito tayo dumadaan kapag tayo po nagde-test drive after po natin magpagas. So, pagdating po sa performance man itong si Aerox 155, wala tayong masabi talagang goods na goods, maging yung kanya pong tunog ng makina kapag pinastart po natin. So, may konting dragging tayong na-experience, pero pag uminit na po yung kanyang makina, goods na. At kapag mabilis na po yung takbo niya, ay talaga napaka-smooth po nung tunog ng makina, tumitining po yung kanyang tunog. Alright, so nandito na po tayo ngayon sa Talipan, going to Pagbilao, Quezon. At pagdating po sa suspension ni Aerox 155 ay goods na goods naman yung play ng kanya pong telescopic fork suspension. At FYI nga pala dito po sa Talipan ay usually may mga checkpoint, mapa LTO or mapa police. Kaya make sure na pagdadaan tayo dito ay kompleto po yung ating documents upang hindi po tayo maabala At ayan, in case ma-check tayo ay may ipepresenta po tayo ng maayos. At ang presyo nga pala ng Aerox 155 ngayong 2023 sa pagkakaalam ko ay nagmahal ulit ng konti. Dati po kasi nasa 123,500 pesos, ngayon po nasa 129,000 pesos kung hindi po ako nagkakamali. At may dalawang variant po ang Aerox 155, may ABS at may standard version. Ang dala po natin ngayon yung standard version na wala pong idling system at the same time wala siyang ABS. Yung isang version naman po is of course may ABS at the same time may idling system na tinatawag or stop and starting system. Na kung saan kapag tumigil po tayo, especially pag traffic or stoplight, within 3 to 5 seconds is mamamatay po yung makina. Then konting pigalan ng throttle, automatic mabubuhay po yung ating makina. Yung po yung nakakatipid ng gasolina at the same time yung battery life po natin.
So yan po yung dalawang variant ng Aerox. And then of course, mas mahal lang konti yung ABS. Nasa 145,000 po yung kanyang presyo. So nandito na nga po tayo sa Pagbilao, Quezon, at nakikita nyo naman napaka-traffic kasi magpa 5 o'clock na. Alabasan sa opisina at the same time sa school kasi ngayon ay Friday. So may pasok pa nga pala kaya ito inabot natin. Napakadiding traffic. Kaya alam niyo naman kapag naka motorcycle tayo is madali tayong sumingit, di ba? Especially sa mga traffic, talagang kapag kakasya yung unit natin ay sisingit tayo diyan. So iwasan lang natin masyadong maging kamote Maging maingat pa din sa mga pagsingit baka tayo makadanggil o makagasgas ng ibang sasakyan sa gilid. At dahil traffic nga po dun sa Pagbilao, Quezon ay minabuti nating bumalik na lang at mag-diversion na lang tayo. Dito po sa diversion na Lucena ay napakalawak po ng kalsada, napakagandang dumaan dito. Kasi po simentado at the same time, again, napakalawak ng kalsada niya, halos nasa 4 lane po yan. Kaya of course, maging maingat pa din tayo palagi sa pagdadrive natin upang makaiwas tayo sa aksidente. At yun nga po, nakaka 20 kilometers na po tayo at napansin ko dito sa bandang kaliwa ko, tabi ng Grand Central Terminal ay matatapos na yung SNR, So, panibagong shopping center po dito sa Lucena City. Alright, so at dadaan po tayo dito sa underpass ng Lucena. At isa ito sa mga pinagmamalaki ng Quezon Alright, so habang tayo po ay nagte-test drive ay iikot ko lang po kayo, igagala ko rin kayo, ipapakita ko po sa inyo yung mga pwedeng makita dito sa Lucena City na pwedeng ipagmalaki po ng Quezon. At dahil nakaka 42 kilometers na po tayo, so babalik na po tayo dun sa Shell Station, gasoline station na pinagpagasan natin kanina, upang sukatin po natin kung ilang liters po yung nagamit natin sa 42 kilometers. I think bago tayo dumating doon sa gasoline station, tayo po ay makakaisang kilometro pa, kaya papalo siya ng 43 kilometers yung pong ating aalamin kung ilang liter po yan. So alright, ito nga po ng Aerox ay okay na okay. Yung kanya pong riding position, komportable po tayo dyan. Yung height natin is 5'11", yung bigat po natin is 80 kilograms. Kasi pagdetest po ng fuel consumption, tatlong bagay po yung ating kinoconsider dyan Yung bigat po ng rider, yung pong throttle hobby na ginagawa natin, at the same time yung road conditions. So mga dinaanan po natin naman is okay na okay. Pantay naman yung mga kalsada. Then wala po tayong backride. Yung throttle natin, yung usual pong paggamit natin, wala po mga unnecessary use tayong ginawa Kaya alamin natin kung ilang dito nga ba yung 43 kilometers na ating tinakbo. Alright, so nandito tayo sa Shell at nakaka 5,172 kilometers po yung ating total kasi kanina 5,129, so minus po na lang natin, so total po yan is 43 kilometers So wala si Kuya Mark, naka-out na, kaya itong kasamahan niya ang magsasalin po ng ating gasolina. Medyo kinabahan ako ng konti dito kasi nabawasan po ng 1 bar yung ating fuel gauge. Kaya naisip ko parang humagad siya sa gasolina, hindi naging matipid. Kaya lang, hindi pa naman nakasalinan Hindi mo natin husgahan. Pasalinan muna natin bago natin sabihin kung naging matipid nga ba or naging mahagad itong si Aerox 155 after 6 months ng gamit. Ito po ay all stock pa, wala pa pong pinapalitan dito. Kahit MDL, wala pa pong pinapalagay. So, ang maintenance lang po na ginagawa dito is change oil. Gulong, stock pa yan, makina, lahat, stock yan. So, change oil lang talaga yung maintenance dito. So, alright, ito na. Nakakailang litro kaya ang 43 kilometers na tinakbo natin. Yun na nga po, wala pang 1 litro po yung nagamit natin sa 43 kilometers na tinakbo natin. Kaya tama nga naman yung sabi nung iba sa comment section natin na habang tumatagal ay naging matipid itong si Aerox 155 at base na din dun sa owner 65 pesos lang binayaran natin ating isa nito ay 68 pesos. At yun na po yung ating update video dito kay Aerox 155 at i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section. Yun po mga komento, especially doon sa mga owner, yung mga naka-experience po ninyo sa inyong unit upang maging tulong doon sa mga nagbabalak bumili ng Aerox 155 version 2. Again, this is Blackman Moto. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell button at pakipollow din po ang ating Facebook page for more updates. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Peace out. Bye-bye.